Dear Amihan Stories presents The Billionaire I Shouldn't Love Again, Part 2. Written by Clover Daffodil. Agad na dumaan ang sakit sa dibdib ni Bella. May pagdududa at kalituhan pa rin sa isip niya kung tama bang makipagbalikan sila ni Dante. Pero isa lang ang malinaw sa kanya. Ayaw niya. Ayaw niyang matapos sila ng ganun lang. Lumapit siya sa lalaki at niyakap ito mula sa likod. Ang sabi mo, no break up? Pero hindi ka naman masaya. Hindi yan totoo ah. Really? Masaya ako, maniwala ka. Ang kaso, nahihiya lang ako sa'yo. Masyado ka kasing mabait. Mayaman ka, gwapo, ikaw pang tumulong sa akin para magkaroon ako ng matitirhan. Tapos, parang ang bilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap, tayo na ulit. Hindi ko alam kung paano kita haharapin o kung paano kikilos sa harap mo bilang girlfriend mo. Naging tayo man noon, pero hindi ko rin naman talaga nagawang maging totoong girlfriend sa'yo dati. Mahabang paliwanag niya. Matagal siyang hindi sinagot ni Dante. Bigla itong humarap sa kanya kaya napabitiw siya sa pagyakap. I see. So, you were doubting yourself again? Napayuko siya. Biglang ipinatong ni Dante ang kamay nito sa ulo niya at hinimas-himas yon. Sinabayan pa ng tawa kahit wala naman siyang sinabing nakakatawa. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko. Wala lang. How can I make you stop doubting yourself, Bella? Aba, malay ko. Stop overthinking. Just be yourself. Just exist. And let me do the rest. Anang lalaki. Parang niyakap siya ng mga salitang yun. Napayuko siya, hindi pa rin maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Talaga bang okay lang sa'yo? Muli nitong hinimas ang ulo niya. I love you just the way you are. Minahal nga kita kahit maasim ka pa dati. Ngayon pa kaya na mabango ka na? Pangasar nito. Mahina niya itong tinampal sa braso. Ikaw nga, patpatin ka nga dati eh. Nakangusong ganti niya. At least, hindi na ngayon. To see is to believe, as they say. Kung ganun, gusto mo makita? I will let you see it. Halika sa unit ko. Aya nito, pero halatang hindi naman seryoso. Itinaas niyang isang kamay bilang pagtanggi. Pas, may pupuntahan pa ako. Mamaya hindi na ako makalabas dyan eh. Sabi niya saka lumakad na papunta sa elevator. Sumunod ang lalaki sa kanya. Saan ka nga pala pupunta? Tanong nito habang umaandar ng elevator pababa sa ground floor. Agad niyang itinago sa likod ang bitbit na resume. May tinatago ka? Ano yan? Umakto itong sisilipin yon kaya agad siyang humarap dito para hindi yun makita. Wala to, hindi naman mahalaga. Naningkit ang mga mata nito halatang nagdududa. So, saan ka nga pupunta? Ulit itong tanong. Diyan lang, sa tabi-tabi. Tabi-tabi? Saan yung tabi-tabi? Wala naman ako alam na ganun lugar. I mean, tabi-tabi. Mamamasyal ako ganun. Palusot niya. Nagsulubong ang mga kilay nito. Nagsisinungaling ka. Ha? Hindi wala bang tiwala sa akin? Of course, I have trust in you. But just to let you know, nag-overthink din na lalaki. Agad siya nakaramdam ng konsensya. Oo na. Sasabihin ko na. May interview ako ngayon. May inaplayan kasi akong trabaho. Pag-amin niya. Bumalik ang tingin nito sa kanya. Really? Anong trabaho ang inaplayan mo? Ano nga ulit yun? Napakamot siya sa pisngi. Medyo pinagpapawisan. Editor? Oo, editor. Bakit parang kinakabahan ka? Nag-aalala ka bang baka hindi ka pumasa? Magaling magbasa ng ekspresyon si Dante, kaya kahit anong tago niya o pilit ang ngiti, ay napapansin pa rin ito ang totoong nasa isip niya. Siyempre, malaking kumpanya yun, at hindi naman yun ang field ko, malabong makapasa ako dun. Ngayon pa lang ay nanghihina na siya. Kung hindi ka papasa, pwede naman kitang ipasok sa company ko. Gagawin kitang secretary ko para kahit sa work nakikita kita. Nakangiting sabi nito habang parang ini-imagine ang eksena kung sakaling mangyari ngayon. Habang siya'y kinakain na ulit ng konsensya, dahil hindi pa niya nasasabi na mismong kumpanya nito ang a-applyan niya. Gusto niya sabihin, pero ayaw naman niya ng special treatment kapag naroon na siya. Salamat na lang. Katulad mo, ayoko rin ng backer, no?
Okay then, let me take care of you. Kahit hindi ka pumasa sa trabaho, secured na future mo. Wow ha? Sarkastiko niyan tugon. Bibili ako ng malaking bahay para sa ating dalawa at sa magiging anak natin. Hindi ko kayo gugutumin. I will give you more than just a roof and food. Dagdag nito. Mukhang kayabangan lang pero alam niyang palagi itong may isang salita. Nakagat niyang ibabang labi pero nakawala pa rin ang pigil na pangiti. Masyado kang excited. Marami pa tayong pagdadaanan bago tayo makarating doon, no? Like what? Napaisip siya. Ano nga ba ang mga usual na bagay na madalas pag-awayan ng mga magkasintahan? Cheating? The hell is that? Of course, walang gagawa nun sa ating dalawa. Masyado na tayong perfect para sa isa't isa. Ani Dante, medyo nainis ang tono. Natawa siya ng mahina. Walang perfect na relasyon. I will be perfect for you. Walang perfect na boyfriend. Gagawin kong perfect ng bawat sandali. Saktong bumukas ang elevator. Aasahan ko yan. Sabi niya bago sila sabay na lumabas. Ihatid na kita sa pupuntahan mo. Alok nito. Hindi na, malilit ka pa sa work mo. Tanggi niya. Hindi nito pwedeng malaman na pareho lang naman ang destinasyon nila. Come on, let me drive you. May kotse ang boyfriend mo tapos hindi ka magpapahatid? Sabi nito habang palabas sila ng building. Kailangan ko mag-relax habang nasa biyahe. Hindi ka ba nakaka-relax kapag kasama ako? Lalandin mo lang ako buong biyahe. I can't resist you. O, di ba? Naiinis itong napakamot sa ulo. Fine. Ako na lang ang tatawag ng taxi para sa'yo. Sabi nito at agad pumwesto sa gilid ng kalsada para pumara. Nakangiti siyang kinikilig habang pinapanood niya ito. Kahit ang simpleng ginagawa nito ay sobra-sobra na para sa kanya. Ilan sandali lang ay may humintong taxi. Ito pa nagbukas ng pinto para sa kanya. Kuya, may interview po yan ngayon. Ligtas niyo po siyang ihatid ah. Bilin pa dito sa driver. Klaro sir, ako na pong bahala. Sagot ng driver. Take her. Baling sa kanya ng kanyang nobyo. Papasok na sana siya nang may maisip siya. Mabilis niyang ginawalan ng halik sa labi si Dante bago agad na pumasok sa loob ng taxi at sinara ang pinto. Kuya, sa Verge House Company po. Sabi niya sa driver sabay tingin sa bintana. Nakita pa niya kung paano nabigla si Dante at tila napako ito sa kinatatayuan habang papalayo ang taxi. Ma'am, ang swerte niyo sa boyfriend niyo ah. Anang driver, ngumiti siya. Hindi lang swerte, swerteng-swerte kuya. Sabi niya na sinabayan ng tawa. Tumawa lang din ito at hindi na sumagot. Tahimik nilang tinahak ang daan patungo sa destinasyon. Ilan sandali pa ay nasa tapat na siya ng kumpanya ng kanyang kasintahan. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob at dumiretso sa front desk. Hello, my name is Bella Reyes. Nandito po ako for an interview. Pakilala niya. Saglit lang po mama. Agad na may tinignan sa logbook ang receptionist bago muling tumingin sa kanya. Mr. Villarreal, our CEO, will be conducting the interview himself. Makikita niyong office niya sa top floor, sabi ng babae. Natigilan siya. Hindi agad pumasok sa isip niya sinabi nito. Ha? CEO ang mag-i-interview sa akin? Pero akala ko po may HR team na humahawak ng interviews. Bakit siya mismo? Napakamot ito sa pisngi. Ma'am, tumawag po si Mr. Villarreal kanina. Siya raw ang personal na mag-i-interview sa inyo. Gusto raw po niya kayo makita ng personal. Umawang ang bibig niya. Nabuking na ba siya? Nalaman na ba nito ang tungkol sa pag-apply niya? At higit sa lahat, akala niya ay siya ang naunang umalis. Bakit parang mas nauna pa itong makarating doon? Ipinilig niya ang ulo. Hindi yun ang dapat niyang unahing isipin ngayon. Sige, salamat. Aakyat na ako. Paalam niya. Nagtungo siya sa elevator at habang umaandar iyon ay prinaktis na niya sa isip kung ano ang sasabihin at paano siya aarte sa harap ni Dante. Kahit magkasintahan sila, iba pa rin na makita ito bilang CEO at siya bilang aplikante lang. Bumagal ang lakad niya habang tinatahak ang opisina nito. Nang makarating siya sa tapat ng pinto ay ramdam na niya agad ang aura ng lalaki kahit sa labas pa lang. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Come in. Ani Dante sa malamig na boses. Pinihit niya ang doorknob at pumasok. Halos hindi siya makatingin ng diretso dito.
Kunot ang noo at seryosong ekspresyon nito, pero nang makita siya ay lumiwanag yon, parang naging batang excited. Oh, you're here, my girlfriend. Agad niyang idinikit ang hintuturo sa labi nito para patahimikin ito. Baka may makarinig sa'yo. Ano naman? Ayoko mapag-usapan. Sumandalita sa swivel chair habang ang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mesa. Surprise! Nandito ka ba para makita ako, para mag-apply ng trabaho? Anito sa nanunudyo na boses. Alam mo na yon. How would I know kung hindi mo sasabihin? Baka na-miss mo lang ako kahit magkasama lang tayo kanina. Napakamot siya sa batok, nahihiyang humarap sa lalaki. Pareho? Patanong niyang sagot sa mahinang boses. Pareho? Ulit nito. Oo. Come on, aren't you being too shy? Paano kita maririnig kung ganyan ka kalayo? Come here. Anito sa malambing pero may halong otoridad na boses. Mabagal siyang lumapit. Sit down and explain. Why didn't you tell me? Kung hindi pa ako ni-inform ng isa sa mga staffs, hindi ko malalaman na nag-apply ka sa company ko. Umupo siya sa harap nito at halos hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Hindi ko sinabi sa'yo kasi surprise. Ngumiti siya na malawak, kunwaring natutuwa sa sorpresa niya. Pero halatang hindi naniwala si Dante. Tahimik lang ito pero may bahagyang amusement sa mukha. For sure, hindi mo inasahan to. Curious kasi ako kung anong magiging reaksyon mo kapag natanggap ako sa trabaho. Tapos makita mo akong empleyado mo. Pagdadahilan pa niya. Mahina itong natawa. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong magsinungaling. Mariin niyang nakagat ang ibabang labi. Ganon ba talaga siya kahalata? Totoo nga! Since my girlfriend is being cute today, I will spare you. Anito, para siyang isang kunehong ine-enjoy ang paglaruan ng predator niya. Huminga siya ng malalim dahil nabigo siya makapagsinungaling. Ay, fine, I'm sorry. Pagsuko niya. Nahiya kasi akong sabihin sa'yo. Ayokong isipin mong ginagamit ko ang relasyon natin para makapasok sa company mo. At saka before ako nag-apply, hindi ko pa alam na sa'yo pala to. Nalaman ko lang nung kumalat ang balita tungkol sa pagiging CEO mo. Paliwanag niya. Nakatitig lang ito, hindi nagsasalita. Akala ko ba, i-spare mo ko? Bakit hindi ka nagsasalita dyan? Was it bad to take advantage of it? Ha? Hindi agad pumasok sa isip niya ang tanong na yon. Wala namang masama kung gagamitin mong connection mo para makapasok sa company ko. Wala ka namang matatapakan kung gagawin mo yun. Sa panahon ngayon, connection ang labanan. Makahulugan itong sambit, ngumiwi siya. Tama naman ito, pero parang hindi rin masarap sa pakiramdam kung ganun lang kadali ang lahat. Oo nga, kaya ka nga naging CEO eh. Ouch! Inerte nito, walang emosyon na mukha. Basta, gusto kong dumaan sa tamang proseso. Ikaw mag-i-interview sa akin, di ba? Interviewin mo na ako, CEO. Sabi niya sabay lapag ng resume sa harap nito. Aren't you being cold? Tratuhin mo naman akong boyfriend mo. Anito na parang nagtatampo habang binubuklat ang resume niya. Nasa kumpanya po tayo, sir. Kapag hindi. Tumigil ito sa pagtingin sa resume, sabay angat ang tingin sa kanya. Umiwas siya ng tingin dahil nahihiya na naman. Oo, pwede naman tayo maging sweet kapag nasa apartment lang o kapag nasa labas. Gumalaw ang mga mata niya para silipin ang reaksyon nito. He was smiling, way too handsomely. Isang ngiti na tatatak sa isip niya at gugustuhin niya makita araw-araw. Huminga siya ng malalim at pilit na ikinalma ang pusong gustong kumawala. Okay then, I'm looking forward to it. Chinek na nito ang resume niya. Medyo kinakabahan siya. Hindi yun normal na interview lang dahil boyfriend niya mismo ang mag-i-interview sa kanya. Tumangot-tango ito habang binabasa ang content ng resume niya. Can you tell me about your teaching experience and what made you decide to shift to an editorial role? Hindi siya yung typical teaching experience na masaya o ideal, pero consistent ako at lagi kong binibigay yung best ko sa trabaho. I spent the last 5 years teaching in high school, focusing on grammar instruction, page editing, and proofreading. Strength ko talaga ang pagbibigay ng detailed feedback sa essay sa mga students ko. In 2020, I earned a TESOL certificate from Teach International, and in 2023,
I completed an editing and proofreading masterclass sa Udemy. Hindi ako galing sa sikat na university pero pinunan ko yun sa pamamagitan ng actual work experience and continuous learning. Kung bakit ako nag-shift sa editorial career, it's because na-realize ko na hindi talaga para sa akin ang pagtuturo. Mas preferred ko yung nasa office lang ako at nag-edit ng mga documents. Mas nandun talaga ang passion ko. Diretso lang ang titig nito habang sumasagot siya. Pasalamat siya na sa una lang siya nautal, pero natapos niya ng maayos ang sinasabi. Then, what makes you say na hindi yung typical teaching na masaya? Hindi ka ba masaya sa work mo? Napanganga siya sandali. Hindi niya inasahan ang tanong na yun. Napayuko siya at hindi agad nakasagot. Ano kasi, masaya ako kapag may kinalaman sa editing ang ginagawa ko. But regarding the job itself, I wasn't happy at all. Why? Tanong nito ulit, halatang gusto pang maintindihan ang sagot niya. Mariin kumuyom ang kamao niya. Kaya ba niyang sabihin? Maintindihan kaya nito ang dahilan niya. Bigla niyang naalala ang sinabi ng nanay niya noong ini-invalidate nito ang nararamdaman niya. I get bullied at work. Hindi ko masasabing sobrang galing ko pero naging kutsain ako dahil sa inggit. Sa wakas ay nasabi din niya. Tumingin siya sa lalaki. Seryoso ng tingin nito. Parang may galit sa mga mata nito at hindi niya alam kung para kanino. Thank God you left that job. Anito sa mahinang boses. Nang sandaling yon ay uminit ang gilid ng mga mata niya. Hindi ito nadismaya. Bagkus, nagpasalamat pa itong umalis siya. Malayo sa inaasahan niyang magiging reaksyon nito. Okay, pasado ka na. You're hired. Napakurap siya. Ha? I will make my company a safe environment. Not your source of trauma, but your safe space. Ngumiti siya. Pagkamat hindi niya maintindihan kung bakit ganoon lang kadaling tanggapin siya nito. Hired na agad ako? Ang bilis naman yata. Ayaw mo? Hindi naman sa ganoon. Iba ka kasi hinar mo lang ako dahil girlfriend mo ko. Duda niya. Dante, sinabi ko sa'yo diba? Tulad mo, ayoko rin ng backer. Pero tignan mo ako ngayon. Kahit ayoko, wala akong nagawa. Nasaan ang logic dun? Ngumiti ito na parang nagyayabang. I didn't use my connection. I just had a privilege. At ganun ka rin. Your privilege is being the CEO's girlfriend. At wala masama dun. Tura nito. Tumagal ang titig niya rito. Parang inulit lang nito ang sinabi niya noon. CEO ang boyfriend mo. Natural lang natulungan ka niya. Pero what, Bella? What makes you think na yun lang ang dahilan? Personality comes first. Personality-wise, experience-wise. Magandang resume mo. May solid background ka sa editing. May award ka pa sa field na yon. Forte mo to. Natural sa yung ganitong trabaho. Tanggap ka sa kumpanya ko, hindi dahil girlfriend kita. Kundi dahil magaling ka. Dahil karapat-dapat ka sa posisyong yon. Mahabang litanya nito. Hindi siya nakapagsalita. Napanganga siya. Pero wala nang salitang pagtutol ang gustong lumabas sa bibig niya. Oo nga naman. Hindi lang basta simpleng CEO ang kaharap niya. Magaling itong kumilatis ng tao. Malamang ay nakitaan siya nito ng potensyal. Yun ang gusto niyang isipin kahit sa loob-loob niya ay pinaboran lang talaga siya nito. Ngumiti siya. Okay, fine. Oo na, hindi na ako tututol. Thank you, boss. Ngumiti rin ito pabalik, saka tumayo at inilahad ang kamay. I guess. Congratulations. Patanong nitong bati. Natawa siya. Tumayo na rin at tinanggap ang kamay nito para makipag-handshake. Thank you. Bukas, magsisimula ka na. Be here at 8 a.m. Don't be late. Sa ngayon, pwede ka nang umuwi. Anito sa seryoso at may otoridad na boses. Bumusangot siya. It might be childish pero hindi niya mapigilan. Parang hindi mo naman ako girlfriend kung sabihin mo yan. Pinapauwi mo agad ako. Ayaw mo ba makasama ako ng matagal dito? What? He gave her the question mark look. Para bang hindi nito inasahan ang sinabi niya. Ilan segundo lang ay natawa ito. What was that for? At iyon na nga. Tinamaan na siya ng hiya. Hindi talaga bagay sa kanyang maging sweet. Sinusubukan ko lang maging sweet. Malalaki ang hakbang na lumapit si Dante sa kanya. Bigla siya nitong sinunggaban ng halik. Hindi lang yun simpleng halik. And she couldn't resist at all.
Unti-unti siya nalulunod at sumasabay na rin. Pero ilang sandali lang ay ito ang unang pumigil sa eksenang yon. I'm sorry, sobrang cute mo kanina, hindi ko napigilan ang sarili ko. Anitong halos hindi makatingin sa kanya, namumula ang tenga nito. He's blushing. Aksidenteng tumama ang tingin niya sa gitnang bahagi ng mga hita nito. May nakaumbok doon. Napalunok siya at bahagyang nanlaki ang mga mata. You're aroused. Anya sa mahinang boses. Agad na humarang ang dalawang kamay nito sa bahaging yon. I'm sorry. I will handle this myself. Umuwi ka na. Kailangan mo ng tulong? Alok niya habang umaaktong lalapit, pero agad itong umatras. You know it's not good to test my patience, Bella. Lumabas ka na habang nakakapagpigil pa ako. Tutulungan nga kita eh. Itinuro nito ang pinto. Sige na, lumabas ka na. Saka mo na lang ako tulungan kapag nasa apartment tayo. Utos nito sa malambing pero may diin na tono. Sigurado ka? Sige, good luck. What the heck does that mean? Narinig pa niya itong bulong na makalabas na siya. Wala siyang ginawa buong araw kundi hintayin si Dante. Panay ang tingin niya sa oras. Kung hindi siya nakaupo ay nakahiga. Kumakain kahit hindi gutom. Panay din ang check niya sa phone kung magte-text o tatawag ito. She still couldn't believe that she's experiencing her best romance with the same guy she thought things would never work out with. Sumasakit na ang likod niya sa kakahiga kaya bumangon siya at naglakad papuntang kusina. Uminom siya ng tubig, saktong may kumatok sa pinto. Excited siyang tumungo sa pinto at binuksan yon. Hindi siya nagkamali ng hinala. Si Dante nga yun. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang kumpol na mga bulaklak na halos takpan ng mukha nito. Bumaba ang bulaklak at lumitaw ang nakangiting mukha ni Dante. Surprise! Natawa siya habang kinikilig. Anong meron? Di ba sabi ko, araw-araw kita liligawan? Ngumiwi siya, ngunit hindi rin maitago ang saya. Excuse me sir, nagkamali po yata kayo ng unit. Kabila po ang unit niyo. Biro niya. Bawal na ba akong umuwi sa girlfriend ko? You're my home, aren't you? Wala kang gamit dito. Magbibihis ka pa, di ba? My place or your place? Pagpapapili nito. Siguro ang ibig sabihin nito ay kung sino ang lilipat sa kanilang dalawa. Your place na lang. Gusto kong makita ang unit mo. Saan ka matulog ngayon? Sure. Lumabas siya ng unit niya at sabay sila nagtungo sa unit nito. Katabi lang naman yon ang sa kanya. Kaya yan. Kinuha niya ang bulaklak mula sa kamay nito. Isa yung daffodil bouquet na may maliliit na yellowish buds. Maliit ang petals at medyo pinkish to white ang kulay. Siguro mga 100 na bulaklak ang laman, base sa laki at bigat. That wasn't even her favorite flower. Naalala niya noon tinanong siya ni Dante kung anong favorite flower niya at daffodil lang ang binanggit niya. Out of a joke. Akala niya kasi hindi siya seseryosohin. But guess what? Magkasama na ulit sila ngayon at yung dating joke, naging paborito na niya in real life. Magkano lahat to? Tanong niya habang papasok sila sa loob. Why? Pwede kaya tong ibenta? Biro niya. Pwede siguro. Makakabili ka na ng cellphone kapag binenta mo yan. Pabirong tugon ng lalaki. Umawang ang bibig niya. Seryoso? Gumastos ka ng ganong kalaki para lang dito? Kumpara naman sa'yo, why not? Wala sa sariling nayakap niya ang bulaklak. Grabe ka. Mahal na mahal mo talaga ako, no? May bibili kaya nito o kahit swap? Mahina itong natawa. Bibigyan na lang kita ng pera kung gusto mo. Sana all mayaman, no? Wag na, mahalin mo na lang ako. Biro niya na may halong kaseryosohan. I'm already doing that. Bigla siya nitong hinalikan sa pisngi. Oo na, baka malamog ang pisngi ko. Muli na naman itong natawa bago ito humiwalay at may kinuha sa shoe rack. May nalapag itong slippers na kulay pink at may bunny design sa harap ng paanan niya. Wear these. Nagtaka siya. Kanina yan, bakit may ganyan ka? Duda niyang tanong. Pambabae naman kasi yon kaya imposibleng si Dante ang may-ari. Tumingin ito sa kanya. Isang tingin na tila sinagot na agad ang tanong niya kahit wala pa itong sinasabi. I bought that for you. Anito. Hindi nagbibiro ang tono at hindi rin mukha nagsisinungaling. Napakurap siya. Kailan?
Simula na maging tayo, lagi mong tinatanggihan ang pagpunta dito kaya hindi ko may pakita sa'yo yan. Umawang ang bibig niya, parang may bumara sa lalamunan niya at hindi siya makaimi. Seryoso? Ngumiti ito, isang ngiting halos mabura na ang mga mata sa tuwa. Why? Kinikilig ka na ba ngayon? Hindi no. Teka, plano mo ba dito na ako patirahin? Siyempre naman. Pwede rin doon ako tumira sa'yo. You choose. Your place or mine. Umiwas siya ng tingin. Pakiramdam niya pulang-pula na ang mukha niya. Hindi ko pa naiisip yan eh. Mahina itong natawa. Nagbibiro lang ako. Tila Tom, magbibihis lang ako sa kwarto. Sabi nito saka siya iniwang mag-isa. Isinuot niya ang slippers. Saktong-sakto yun sa mga paa niya. Komportable at madaling igalaw. Lumakad siya papunta sa sala at inilapag ang bulaklak sa ibabaw ng mesa bago inilibot ang paningin sa buong paligid. Napansin niya ang dalawang unan sa sofa, itim at pink. Ang theme ng pader ay itim at pink din. Natatawa na lang siya pero at the same time ay kinikilig din. Umupo siya at dinaman lambot ng sofa. Kinuha niyang isang unan ng kulay itim at niyakap yun. Kaamoy niyon si Dante. Mas sinigpitan niyang yakap sa unan. Nang mga sandaling yon, pakiramdam niya ay mas minahal pa niya ang lalaki. Bigla naman dumating ang lalaki. Naka-sweatpants ito at walang pang itaas. Lantad na lantad ang six-pack abs nito. She tried to remain composed. Ayaw niyang ipakitang apektado siya sa simpleng bagay na yon. Nagtimpla ako ng kape. Anito, may dala itong dalawang mug. Inabot nito ang isa sa kanya saka naupo sa tabi niya. Thank you, sambit niya. Pumatong ang kamay nito sa sandalan ng sofa sa likod niya kaya para na ring nakaakbay ito sa kanya. Habang sinisimsim ang kape ay hindi niya maiwasang mapatingin sa lalaki. Umiinom na rin ito. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Hindi niya naiwasang sambitin. Ibinaba nito ang mug sa mesa at biglang humiga sa unan na nasa kandungan niya. Inabot nito ang pink na unan at niyakap yon. This feels comfortable. Anito saka pumikit. Inaanto ka? Yeah, mahal na mahal kita. I could rest without worrying about everything if I'm with you. Ngumuso siya. Pilit pinipigilan ng ngiti kahit hindi naman yun makikita ni Dante dahil nakapikit ito. His love was soft and warm. Hindi yung klase ng pagmamahal na puno ng pagdududa. It was the kind of love that gave her peace. Nilaro-laro niyang ilang hibla ng buhok nito hanggang sa unti-unting lumapit ang mukha niya rito. Sakto naman dumilat ito nang magdikit na ang mga labi nila. What was supposed to be just a smack turned into something longer. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. He started moving his lips. Mas pinalalim ang halik. Mas dinama ang bawat sandali. Parang mabilis ang lahat pero ang mga sandali ay parang nasa slow motion. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay bigla itong bumangon at binuhat siya na parang bagong kasal. Teka, saan tayo pupun? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang halikan siya nitong muli habang naglalakad. Narinig niya ang marahas sa pagsipa nito sa pinto. Can we? Tanong nito na maghiwalay muli ang kanilang mga labi. Tangulang na isagot niya. Nasa kwarto na rin naman sila at parehong-pareho nilang hinahangad ang isa't isa. Lumipas sa mga araw, isang linggo na simula na magsimulang magtrabaho si Bella sa company ni Dante. Hindi naging madali ang pag-a-adjust. Unang araw pa lang, naramdaman na niya agad ang malaking agwat sa pagitan ng regular at bagong empleyado. Susungitan ka kahit simpleng tanong lang ang gusto mong itanong at madalas ay mapapagalitan ka kahit normal lang naman na magkamali. Pero kahit ganon, may ilan din namang mabubuting tao. May mga naging kaibigan siya at sapat na yun para sa kanya. Ganon talagang realidad. Mahirap baguhin. How's your work? Tanong ni Dante nang pumasok siya sa opisina nito para ipacheck ang mga papeles na kailangan niyang ipa-approve. Ngumiti siya sa kabila ng pagod. Tinambakan agad siya ng trabaho ng mga superior niya. Okay naman, nag-a-adjust pa rin ako pero manageable naman. Ngumiti ito pabalik. Good. Sagot nito, sabay balik ng tingin sa folder na pinapa-approve niya. Sabi ni Miss Carion, nagtatanong ka raw ng sunod-sunod kahapon. Napayuko siya. Naalala na naman niya nangyari kahapon. Napagalitan siya sa harap ng maraming tao. Napagsabihan ko na sila. If ever there's something wrong, tell me right away.
Nito para bang alam na agad nito ang buong pangyayari. Wag mo naman akong ibibi, ayoko ng special treatment. Mahina sagot niya. Umangat ang seryosong tingin nito. A stare she couldn't go against. In general naman yung sinabi ko, it's my way of protecting my employees. Ganun ba? Thank you. At isa pa, hindi ko ito tolerate ang pambubuli sa company ko. I told you, gagawin ko tong ligtas na lugar para sa'yo. Dagdag nito. Lumawak ang ngiti niya. Safe naman ako. CEO kaya ang boyfriend ko. Proud niyang sambit. Ngumiti naman itong parang nagyayabang. Kapag may nambuli sa'yo, pwede mong gamitin ang pangalan ko. Ano naman sasabihin ko? Just tell them to back off. My boyfriend is a CEO. That's it. Nito sa pabirong tono. Power abuse na yan, sir. Sabay sila natawa sa kalokohang naisip nito. Sorry ha. Ayoko talaga magkamali kaya tanong ako ng tanong kapag hindi ako sigurado. Sambit niya. Isinara nito ang folder, mukhang tapos na yung pirmahan. Ngumiti siya ng tipid habang nakatitig lang ito sa kanya ng matagal na para bang binabasa ang nasa isip niya. You can do it. Kapag napapagod ka na o gusto mo na sumuko, you can lean on me. Pwede mo akong pagbuntunan ng frustration mo. Pwede mo akong sumbungan. Para siya niyakap ng mga salitang yon. Noted po. Salamat po, sir. Mahinang sagot niya. Ngumiti si Dante. Mabilis lang yon. Ibinalik din ito ang atensyon sa papeles. Good. Pwede na tong i-file after mong pirmahan yun sa dulo. Tumango siya at kinuha ang folder. Habang papalabas ay may nakasalubong siyang babae sa pinto. Naka-red dress ito na hapit sa hubog ng katawan. Nakalugay ang kulot at blonde na buhok. Amoy na amoy ang pabango at napakaganda. Matangkad din, parang model. Bisita ito ng nobyo niya. Nandiyan ba ang CEO? Tanong ng magandang babae sa kanya. Oo po, nandyan po siya. Okay, make a way. Hindi ako makakadaan hanggat nasa pinto ka pa. Sorry po. Natataranta siyang umatras at bumalik sa desk niya. Pabalik niya sa desk nang mapansin niyang may ilang empleyado ang nagtutumpukan at nakatingin sa office ng CEO. Anong meron? Tanong niya na makalapit sa mga ito. Hindi mo ba kilala yung pumasok sa office ni boss? Ni Glenda na recently lang niya naging close dahil magkatabi sila ng desk. Kumunot ang noon niya. Bakit? Sino ba yun? Hindi mo siya kilala? Sikat yun! Sikat? Di nga. Bakit hindi ko siya kilala? Ipinag-cruise nito mga braso sa dibdib. Hindi ka siguro mahilig manood ng TV, no? Siya si Charlotte Wilson. Hollywood star sa New York. Exclusive model din. Marami na siyang successful na pelikula. At balita ko, isa sa mga ambassador ng company ang pamilya niya. So technically, may connection ng family ni boss at ang family niya. Napanganga siya. Totoo ang sinabi nito. Hindi siya mahilig manood ng pelikula at hindi rin siya updated sa buhay ng ibang tao. Kung ganon, bakit kaya siya nandito? Tanong niya. Ano pa nga ba? Close sa mga pamilya nila. Obviously, close din silang dalawa, kaya malamang nagkakamabutihan na yun. Diretsong sagot ni Glenda na tila ba sigurado talaga. Napatitig siya sa babae. Bahagyan ng laki ang mga mata niya. Gayunpaman ay hindi niya mahanap ang tamang salita. Tututol ba siya o magagalit? Bakit? Tanong nito na hindi siya nakasagot. Paano ka naman nakakasiguro? Sa alin? Na nagkakamabutihan na sila. Hindi naman itong unang beses na pumunta siya dito Sagot nito. Parang may dumagan na bato sa dibdib niya. Bigla itong lumapit sa kanya, para bang ayaw iparinig sa iba ang susunod na sasabihin. Eto sa atin lang to. Galing to sa reliable source ko. Balita ko, pinagkakasundo na raw sila ng mga magulang nila. Ano? Hindi niya naiwasang mapataas ang boses. Napatingin sa kanilang ilang empleyado. Agad siyang pinatahimik ni Glenda at hinila pabalik sa desk. Ang lakas ng boses mo, baka makarating kay boss. Glenda, trusted ba talaga yung source mo? Paninigurado niya na makaupo na sila. Oo naman no, kaibigan ng mama ko yung mayordoma sa mansyon ng mga Villarreal. Narinig daw niya habang kausap ni Sir Villarreal, yung papa ni boss. Nakausap si Mr. Wilson, yung papa naman ni Charlotte sa telepono. Pinag-uusapan daw nila tungkol sa kasal. Kumuyom ang kamao niya sa ibabaw ng kandungan niya. Bakit parang apektado ka?
Nagtatakang tanong ni Glenda nang marahil ay mapansin ang pagbabago sa aura niya. What if my girlfriend pala si boss? Kawawa naman siya kung totoo yung sinasabi mo. Ngayon pa lang, naaawa na siya sa sarili kahit wala pang kumpirmasyon. Nako, sinabi mo pa. Isa na ako sa mga wannabe girlfriend noon, no? Siguradong maraming pusong mawawasak sa araw ng kasal nila. Ani Glenda na tila hindi naman sineryoso ang tanong niya. Little did she know, the girlfriend was sitting right beside her. Gustong-gusto na niyang ipagsigawan yon, pero alam niyang hindi pwede. Pagkatapos ng shift ay sabay na silang umuwi ni Dante. Tahimik siya sa buong biyahe habang si Dante ay nagdadrive. Okay ka lang? Tanong nito nang mapansin ang katahimikan niya. Sino yung babae kanina? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Which one? Anong which one? Marami ka bang babae? Matilim niyang balik. I mean, sino bang tinutukoy mo? Is it one of the employees? Pagtatama nito, parang biglang kinabahan. Nilingon niya ito. Yung babae kanina after ko lumabas ng office mo. Nanatili itong tahimik. Para bang iniisip pa kung sino nga bang babaeng tinutukoy niya. Si Charlotte ba? Childhood friend ko yun. Umarko ang isang kilay niya. Childhood friend? Gaano kayo ka-close? Not that close. Nag-uusap lang kami tungkol sa simpleng bagay. Halos walong taon din siyang nanatili sa New York kaya hindi na kami masyado nagkausap mula noon. Ngayon lang ulit nung umuwi siya. Sagot nito. Ganun ba? Bakit siya nasa office mo? Pag mo sabihin nandun siya para makipagchismisan lang. About business ang ipinunta niya doon. Business? Ulit niyang hindi kumbinsido. Yup. Ambassador ang family nila ng company. May bagong partnership proposal silang gustong i-present. Since bumalik na siya from New York, siya muna ang inasay ng tatay niya para i-handle ang mga meetings. Paliwanag nito. Tumango-tango siya pero hindi pa rin maalis ang kurot sa dibdib. So, trabaho lang talaga? Trabaho lang, promise. Kung ako lang din na masusunod, ayoko may ibang nakikialam sa mga projects ko. Pero kailangan ko rin makasama sa partners. Don't worry, strictly professional. Ganun ba? She ran out of words. What comes next? Itatanong niya ba kung totoo ang chismis na narinig niya? Why? Jealous? Hindi Agad niyang tanggi. Ngumiti ito na para bang natuwa sa ideyang yon. It's rare for you to get jealous. That's an honor. Tumigil ka nga. Don't worry, ikaw lang ang love ko. Bahala ka dyan. Nag-iwas siya ng tingin at itinuon na lang ang mga mata sa labas ng bintana. Hey, face me. Sa akin ka lang dapat nakatingin. Tigilan mo nga ako. Naiinis talaga siya. How could she not get worried? Baka mas marami pang alam ang babaeng yun tungkol sa boyfriend niya kaysa sa kanya na girlfriend nito, and even worse. Baka totoo ang sinabi ng office mate niya. Galit ka ba? Hindi ako galit. I love you. Napasinghap siya sa biglang banat nito. Bella, I love you. Ulit nito nang hindi siya sumagot. Sakto namang huminto ng kotse sa tapat ng building. Nang lingunin niya ang lalaki, ay labi nito'ng sumalubong sa kanya. He kissed her, passionately, deep and warm. Mahina niya itong nahampas na maghiwalay ang mga labi nila. Kahit kailan talaga wala kang pinipiling lugar. Saway niya dito. Mahina ito natawa. Hindi ka nagalit? Hindi naman talaga ako galit. Then, my place or your place? And here goes again with his favorite question. Sa place ko na lang. Okay. Nauna itong lumabas ng kotse at patakbong umikot para buksan ang pinto sa gilid niya. Kumain muna tayo, I'll cook. Namiss ko ng adobo mo. Wala sa itsura nito pero magaling ito magluto. Kung hindi siguro ito CEO ng isang kumpanya, ay malamang na nasa kusina ang trabaho nito ngayon. Okay, adobo it is. Anything else, love? Papasok na sila sa loob at hawak nito ang kamay niya. Their relationship might be a secret at work, pero exposed na exposed kapag nasa apartment na sila. Alam yun ng mga staff, ng guards, receptionist, at ilang mga nagtatrabaho sa building. Wala na, gabi na. Mabigat sa tiyan kapag maraming ulam. Sa bagay, may iba ka pa namang kakainin, afternoon. Uy! Mahina niya itong nahampas sa braso sabay tawa. Tapos mag-movie marathon tayo bago yun.
Naks, nakaplano na lahat ah. I always dreamed of doing this. Seryosong sabi nito habang nakatingin sa kanya. Parang siya lang ang babaeng nakikita nito. The only girl he sees to fulfill that dream with. Bigla siya nakaramdam ng konsensya na pinaghinalaan pa niya ito. Oo na, mahal din kita. Balik niya sagot sa sinabi nito kanina. Saktong nasa tapat na sila ng unit niya, humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Baka gusto mong mamaya na kumain at magmarathon. Pil yung tanong nito. Natawa na naman siya. Mukhang hindi na ito makapagpigil. Halika na nga sa loob. Binuksan niya ang pinto at pumasok na sila. And just like they planned, he cooked, they ate, nag-movie marathon sila, at well, they made love. Kinabukasan ay late na silang nagising. Sa kotse na siya nag-make-up habang si Dante ang nagdadrive. Mukhang chill lang ito sa upuan. Ano nga namang ikakabahala niya kung katabi niya ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya? Siya nga pala, this Saturday night, may formal event ng company. Private gathering too with one of our major investors. Nandun din ang ilang executives at selected department heads. Basag nito sa katahimikan. Napanguso siya. Wala siyang ideya kung para saan yun o kung gaano ka-importante. O talaga? Kung ganun, a-attend ka? It's not for everyone. Limited invite, but I want you to come with me. Napalingon siya sa lalaki. Bahagyan ng lalaki ang mga mata. Hindi siya sanay sa mga formal event. Me? Sigurado ka? Editor lang naman ako, parang hindi naman ako dapat nandun. Bigla nitong hinawakan ng kamay niya na nakapatong sa kanyang kandungan. Part ka ng company and you've been doing an incredible job. Besides, hindi ka lang basta empleyado. You're my girlfriend. I'm inviting you as someone important to me. Pero formal event yun, di ba? Tumango ito. Black tie and team. Sa Grand Atrium ang event, 7 p.m. Pero wala naman ako may susuot. Puro jeans at shirts lang ang meron siya. Magpapadala ako ng dress sa unit mo. Pwede kayang mag-sneakers doon o kaya doll shoes? Wala din akong shoes na tetanus dress eh. Of course, with shoes. Kasama yun sa ipapadala ko sa unit mo. Teka, hindi mo pa nga alam ang size ko eh. Palagi tayo magkasama. Alam ko lahat sa'yo. Wow ha? Natawa siya. Para ba napakalaking problema para sa kanya? Samantalang sa kasintahan niya ay parang ang simple lang at kayang-kayang solusyonan. Sige na nga, sasama na ako. Wala siya nagawa. Siguradong pipilitin din siya nito. Dumi ang hawak nito sa kamay niya. Great. Tumingin ito sa kanya, saglit at ngumiti. My dad would be there too. Dagdag nito. Napakurap siya at hindi agad nakasagot. Ha? Dad daw nito? Tama bang narinig niya? Ano, nandun ang dad mo? Okay lang ba talaga nandun ako? Gulat niyan tanong. Bakit naman hindi? Ano kasi? Paano niya ba sasabihin na hindi siya handang harapin ito? Hindi naman lingid sa kaalaman ng ama ni Dante ang naging relasyon nila noon. Sa katunayan, suportado pa nga sila nito. At siguradong hindi rin lingid dito ang naging breakup nila. Siguradong hindi na maganda ang tingin nito sa kanya. Ano kasi, nakakahiya naman. Parang masyadong mabilis. Hindi ba pwedeng maglaylo muna tayo? We could do that pero sasama ka pa rin sa akin. Ikaw magiging date ko dun. My dad would be there. Makikita ka niya. Siguradong maraming magtataka sa relasyon natin. Pero bigla nitong hinalikan ang likod ng kamay niya habang nakatuon ang tingin sa kalsada. Ipapakilala kita ulit kay dad. Don't worry. Hindi naman kita pababayaan. Sigurado ka talaga? Bakit naman hindi? Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, I'm sure dad would understand. Matatanda na tayo. Alam na natin ang ginagawa natin sa isang relasyon. Wala naman siya magagawa, kahit tutol siya o hindi. Hindi ko pa rin maiwasang kabahan eh. Nangako pa naman ako sa kanya na hindi kita iiwan noon. Nagalit ba siya nung nag-break tayo? Umiwas ito ng tingin, hindi nakasagot. So, nagalit nga siya. Doesn't matter. Paano yung doesn't matter? Ano na lang ang iisipin niya kapag nalaman niyan tayo na ulit? Na binalikan mo ang taong nanakit sa'yo noon. Wala magandang maidudulot ang pagbabalik sa nakaraan. What only matters is the present. Maintindihan niya yon, maniwala ka. Paano nga kung hindi? You just love me, right? Patunayan mo hindi mo na ulit ako iiwan. Ganun lang? But of course, papatunayan ko rin na hindi ka nagkamali sa akin. Together, we'll prove him wrong.
Ngumiti siya at napanatag na. Ilan sandali pa ay huminto na ang kotse sa parking lot. Agad niya itong hinalikan na mabilis at nauna nang lumabas ng kotse. Usapan kasi nila na mauuna siya lumabas bago ito para walang makahalata na may namamagitan sa kanilang dalawa. Sakto lang ang dating niya sa opisina. Open ang layout ng office kaya nakita pa niyang pumasok si Dante. Sabay-sabay silang tumayo at bumati dito ng magandang umaga. Napatingin ito sa paligid habang naglalakad. Huminto ang tingin nito sa kanya. Pasimpleng kumindat saka agad din na umalis. Oh my God! Ramdam niya ang malakas na hampas ng kaibigan sa braso niya. Nakita mo yun? Tinindatan niya ako. Feeling ko bet niya ako. Bulalas nito, natawa siya. Mali mo naman para sa akin yun. Biro niya kahit totoo naman. Napatigil ito at seryosong tumingin sa kanya. Ay, bakit parang totoo? Kasi totoo. Ganda yarn. Share mo naman sa akin anong skincare ang gamit mo. Parang ang blooming mo lagi eh. Muli siyang natawa. Binuksan niya ang monitor para simulan ang trabaho tulad ng nakagawian niya. Kojic soup lang naman tapos... Boyfriend. Sobra niya akong mahal kaya palagi akong blooming. Ay! Ngumiwi ito at napalayo ang mukha. Ang sama mo. Sinabi ko bang inggitin mo ko? Napailing siya at mas lalong natawa. Pero ngayon ko lang nalaman na may boyfriend ka ha. Gwapo ba? May picture ka niya? Patingin naman. Pangungulit nito. Wala, next time. Papakilala ko sa'yo. Sure ka dyan ha? Oo nga. Anong klase magjowa ba kayo ni wala kang picture niya? Basta, ipapakita ko sa'yo next time. Inirapan siya nito at hindi na kumibo. Bumalik na ito sa ginagawa. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi sila sabay na nakapag-lunch ni Dante dahil sa sunod-sunod na meetings nito sa mga investors. As for her, sumabay na lang siya sa kaibigang mag-lunch. Ilang oras pa tatapos din na mahabang work shift nila. Mariin niyang inunat ang mga braso at napabuntong hininga. Hindi man lang niya nasilayan ng boyfriend niya. Pakiramdam niya ay buong araw niya itong hindi nakita. Biglang tumunog ang phone niya. Nag-message si Dante. Love, hintayin mo ako sa parking lot. Anito. Pagkabasa niyon ay automatic siya napatingin sa orasan at agad na tumayo. Uwi na ako, bye! Paalam niya sa mga natira sa office bago agad umalis. Wala pa si Dante na makarating siya sa parking lot. Ilang minuto lang siya nakatayo sa tabi ng kotse na makita niya itong tumatakbo palapit sa kanya. Agad siya nitong sinalubong ng yakap na ikinataka niya. Dante! Hindi niya ito masaway na baka may makakita sa kanila. She felt something was wrong. May problema ba? Hoy, sumagot ka nga. I'm just charging. Naubos ang battery ko. Bakit naubos? Are you okay? Mas sumigpit ang yakap nito. Umuwi ako kanina sa bahay, sa mansion namin. Nagkasagutan kami ni Dad. Anito na parang batang nagsusumbong. Yumakap na rin siya pabalik. Bakit? Ano nangyari? Ano bang pinagtalunan niyo? Sunod-sunod niyan tanong. I couldn't say it. Ano nga, sabihin mo na. It's a secret for now. Napabutsangot siya. Hindi ba't sapat na girlfriend siya nito para mag-open up? Fine. Hihintayin kita na ikaw ang kusa magsabi. Mahal kita. Biglang sabi nito. Napangiti siya. Oo na, mahal din kita. Si Dante na rin ang bumitiw mula sa pagkakayakap sa kanya. Uwi na tayo sa bahay natin. Aya nito. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Tahimik ang biyahe pa uwi. Hindi niya maiwasan lingunin ng lalaki. Usually, nag-uusap pa sila kahit busy ito sa pagmamaneho. Pero ngayon, ang lalim ng iniisip nito. Gusto niya itong tanungin pero siguradong hindi rin naman ito magsasabi. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa apartment. Nasa tapat na sila ng kani-kanilang unit. Mukhang wala itong balak na mag-stay over sa unit niya. Dante, gusto mo ba matulog dito? Alok niya. Hindi muna. I want to take a rest, Bella. Ganun ba? Napayuko siya. Hindi niya maitago ang dismaya. Yung damit pala nasa loob na. I was the one who brought it there. Sabi mo sa akin kapag may problema sa sukat para maayos agad. Anito. Tumango lang siya. Hindi niya maramdaman ang excitement. Sige, salamat. Ngumiti lang ito ng tipid. Halatang bothered pa rin sa kung anumang napag-awayan nito at ng ama nito.
Good night, love. Wika ni Dante. Ngumiti siya. Good night din, love. Sabi niya saka pumasok na sa loob. Pagdating na sa kwarto, ay agad niyang nakita ang 2 paper bags na may Hermes logo na nakapatong sa kama. Itinabi niya yun sa isang gilid. Wala siyang ganang i-check yun. Pakiramdam niya ay napagod siya ng husto. Ganoon ba talaga sa isang relasyon? Kapag may problema ang isa, parang salo mo na rin ang bigat niyon? Hindi niya namalayang bumigay ng katawan niya sa kama at nakatulog na siya. Kinabukasan, Sabado ng tanghali, tulad ng napag-usapan ay sumama siya sa formal event. Sinusukat na niya ang dress nang biglang pumasok si Dante. Ngumiti ito habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Suot niyang isang itim na backless. Bagay ba? Nakangiti niyang tanong habang umiikot para makita nito ang ibang anggulo. Sumandala si Dante sa doorframe at pinag-cross sa mga braso. Bagay na bagay na bagay na bagay sa'yo. Natawa siya. Ang dami naman nun. Ikaw ang pumili nito? Yeah, I know your taste. Sexy tignan pero hindi masyadong revealing. Napanguso siya. Medyo naiinis siya na ang dami nitong alam tungkol sa kanya. Samantalang siya, pakiramdam niya'y bilang lang ang mga bagay na alam tungkol dito. Bakit ang dami mong alam tungkol sa akin? CEO na ako pero nag-aaral pa rin ako. Kumunatan noon niya. Hindi niya agad naintindihan. Nag-aaral ng ano? I'm studying how to treat you well. First step syempre, alamin ang mga gusto at ayaw mo. Napanguso siya ulit. Pilit pinipigilang ipakita ang kilig. Kailan ka gagraduate sa pag-aaral na yan, Aber? Lumakad dito palapit sa kanya, pumuwesto sa likod niya at niyakap siya mula sa likod. Gagraduate ako under the major of loving you well. Nagbabago ang tao habang tumatanda, kaya siguro hindi ako gagraduate. Araw-araw kitang pag-aaralan. Napailing siya at natawa. Siya nga pala, sorry kahapon. I didn't mean to act cold. Medyo marami lang akong iniisip. Hinawakan niya ang kamay nito na kayakap sa bewang niya. Nagtampo nga siya, pero hindi naman niya masyadong ininda. Ano ka ba, wala yun? Mas okay na nakikita ko mahina ka kaysa nagpapanggap kang malakas. At least, I know na hindi ka okay. Gusto ko na may magagawa ako para sa'yo. Kaya kung gusto mo ng kausap, magsisilbi akong therapist mo, okay? Anya, sabay ngiti na malawak. Humigpit ang yakap nito sa bewang niya. Sumandal ang ulo nito sa balikat niya at pumikit. Para ba nagpapahinga saglit? May pupuntahan pa tayo, sir. Baka mali tayo sa event. Paalala niya. Agad na umangat ang ulo nito. Oo nga, masyado ko naaliw sa amoy mo. Sira. Hinawakan nito ang kamay niya at sabay na silang lumabas. Kalahating oras ang biyahe papunta sa venue. Pagkarating nila doon ay agad niyang napansin ang mga nagkikislapang chandelier. May soft jazz na tumutugtog sa background. May mga waiter na umiikot para mag-alok ng wine. Kapwa naka-formal suit at dress sa mga bisita. Umupo siya sa isang maliit na round table na malapit sa sulok. She quietly picked at her salad. Agad din sila naghiwalay ni Dante. Magkasama silang dumating pero ngayon ay mag-isa na lang siya. Across the room, she saw him. Elegant in a perfectly tailored suit. Laughing politely beside an investor and a few other executives. 2 babae ang nakabuntot sa lalaki. Parehong may hawak na wine glass, tumatawa ng medyo exaggerated sa bawat salita nito. She instantly recognized one of them, si Charlotte. Childhood friend ni Dante. Wala naman nagsabi sa kanyang invited din pala ito sa event. She looked away, pretending not to care. But her stomach tightened. He hadn't even looked at her since they arrived. Nakakainis. Ganun ba talaga kapag nasa party? Puro business ang usapan? Nag-focus na lang siya sa pagkain. Suddenly, the lights dimmed slightly, and soft clapping echoed through the hall. Nag-focus ang spotlight sa stage. Nakatayo sa podium mga mani Dante. Kahit may edad na ay taglay pa rin ang karisma at tikas. Matagal-tagal na rin mula nung huli niya ito nakita. Ladies and gentlemen. Bungad na matanda, may nakangiting pagmamalaki sa tinig at mukha nito. Nakatitig siya sa stage nang maramdaman niya lumapit si Dante sa kanya. Felt bored? Tanong nito. Buti naman at naisipan mong bumalik sa akin. Anya,
kalahating inis, kalahating biro. Umupo ito sa tabi niya saka pumulupot ang braso sa bewang niya. I need to make a good talk with them. Isa akong CEO. Kailangan ko patunayan na karapat-dapat ako sa posisyong yun. Ngumiti siya. Naiintindihan naman niya. Oo na. Sagot niya saka binalikan tingin sa stage. Thank you for joining us tonight. We're gathered not only to celebrate a successful year, but also to welcome a new chapter in the life of my son. Nagkaroon ng kaunting bulungan at kilig sa paligid. She straightened in her seat, trying to calm the sudden pounding of her heart. Nagkatinginan sila ni Dante. New chapter? Ikaw yun, di ba? Tanong niya sa lalaki. Nabakas ang kabat pagkabigla sa mga mata nito. Parang nanigas ito sa kinauupuan. Baka new chapter of being a CEO. Sagot nito, pilit na tumawa. Okay ka lang? Napansin niyang pamamawi sa noon nito. Bigla itong tumayo. Bella, we should go home na. Umalis na tayo. Hinilang ito ang kamay niya para patayuin. Ha? Pero kararating lang natin. Hindi siya pinakinggan nito. Patuloy siya nitong hinila palabas. Bago pa sila tuluyang makalabas ng venue, ay narinig nila ang sumunod na sinabi ng ama nito. I am proud to officially announce the engagement of my son, Dante Villarreal, to the lovely Cassandra Liu. Bumagsak ang balikat niya sa narinig. A spotlight landed on a tall woman in a silver gown. Isa sa mga babaeng kanina lang ay tumatawa sa tabi ni Dante. Nagpalakpakan ang mga tao. Kumislap ang mga kamera. Naramdaman niya sumikip ang dibdib niya. Lumingon siya kay Dante. Ang iba'y nakatingin na sa kanila marahil nagtataka kung bakit may kasamang ibang babae si Dante. Her, the girlfriend, suddenly became the other girl. Hindi siya makapaniwala. Para siyang sinagasaan ng malaking truck. Bel, magpapaliwanag ako. Umakto itong hahawakan ng braso niya pero mabilis niyang iniwasan ng kamay nito. Sa pagkakataong yon, wala na siyang ibang gustong gawin kundi ang makalayo. She stepped backwards. Dahan-dahan siya lumakad hanggang sa makakuha siya ng sapat na lakas para tumakbo. Bella! Tawag ni Dante, sumunod dito sa kanya palabas. Agad siya nakatawag ng taxi bago pa man siya maabutan nito. Sinabi niyang address ng apartment. Habang nasa biyahe ay walang humpay ang pagtulo ng mga luha niya. Ilan sandali lang ay nasa tapat na siya ng building. Agad siya nagbayad at nagmadaling umakyat sa unit niya. Pagdating doon ay kinulong niya ang sarili sa kwarto at nagsumiksik sa isang sulok. She cried and cried. She felt betrayed. Pero hindi niya rin masisisi si Dante. Iba talaga ang mundong ginagalawan nito. Mas lalo lang niyang naramdaman na hindi siya nababagay sa mundo nito. Bigla ay may kumatok sa pinto. Bella! Boses yun ni Dante. Bella, buksan mo ang pinto, please. I'll explain. Kausapin mo naman ako. Pakiusap nito. Marahas niyang pinahira ng luha sa pisngi bago tumayo. Pagkabukas niya ng pinto ay agad siyang sinalubong ng yakap. Yakap na parang ayaw siyang pakawalan. Pero agad siya nagpumiglas. Malakas niya itong itinulak palayo. Ano ba? Huwag mo ko hawakan! Sigaw niya sa nanginginig ang boses. Magpapaliwanag lang ako, please. Sabi nito sabay abot sa kamay niya pero agad niya yung tinabig. Ano pa bang dapat kong marinig? Ikakasal ka na pala, Dante? At doon ko pa nalaman? I'm sorry, hindi ko agad nasabi sa'yo. Matagal ko nang kinukumbinsi si Dad na wala akong balak pakasalan si Cassandra. Wala akong alam, Bella. Hindi ko alam na i-announce niya yun. Napakapit siya sa pinto dahil parang anumang oras ay bibigay ang mga tuhod niya. Bella, hindi ko rin yun inasahan. At lalong hindi ko gusto yun. Please, wag nating hayaan na sirain tayo nito. Alam mo kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Hindi niya kayang makita itong nahihirapan. Pero anong laban niya kung mismong pamilya na nito ang kalaban nila? Hindi ka dapat umalis sa party. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ikaw lang mahalaga sa akin. Please, wag naman ganito. Sabi nito habang mahigpit na hinahawakan ng kamay niya. Parang natatakot na mawala siya. Pero ikakasal ka na sa kanya. Kailan mo plano sabihin sa akin kapag kasal na kayo? Bella, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Pero yun ang gusto ng dad mo. I don't care kung yun ang gusto niya o hindi. Wala ba akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko? Namumula na ang mga mata nito sa pagpipigil ng luha.
Pero para yun sa ikabubuti ng kumpanya ninyo. Hindi yun ang mahalaga, Bella. I could lose everything. Basta wag lang ikaw. Umiling siya. Tuloy-tuloy ang patak ng luha niya. Pakasalan mo na siya. Mahina niyang sambit. Natigilan ito. Nanlaki ang mga mata. Ano? Alam mong hindi ko magagawa yun. It's for your own good. Tingnan mo naman ako. Anong mapapala mo sa isang katulad ko? Matanda na ako at wala sa kalingkingan na narating mo ang buhay ko. Ano namang kinalaman nun? Mahalagang reputasyon, Dante. Ang status sa buhay. Ang mayaman ay para sa mayaman. Ang mahirap ay para sa mahirap. Ganun ang ikot ng mundo. Wala akong lugar sa mundo mo. Bakit ba ganyan ka mag-isip? Bigyan mo lang ako ng konting panahon, kakausapin ko si Dad. Wala na rin naman silbi. Siguro ngayon nasa balita na. For sure may mga nakakita ng sinundan mo ko. May oras ka pa para linawin sa media. Sabihin mo kaibigan mo lang ako o kakilala. Umiling ito, halatang nahihirapan. But you're not. You're my life, Bella. Hindi totoo yan. Sa isip mo lang yan. You could live without me, Dante. No. Ayoko, walang magbe-break. I won't let you go this time. Please, wag naman ganito. I love you. Please stay. Wag mo akong iwan, please. Pagmamakaawa ni Dante, puno ng pagsusumamo ang mga mata. Dante, don't you think it would only make things harder for us? It will. Pero kakayanin natin to. Kakayanin ko, basta nandito ka lang. Basta kasama kita. Kakayanan natin to, Bella. Please, wag mo akong iwan. Please, Bella, hindi ko kaya. Ayoko. Not this time. Give me some time. Kailangan ko makapag-isip. Bella, no. Tumulo na mga luha ni Dante. He was crying. But she couldn't just ignore all of it. Hindi sa lahat ng oras ay pagmamahala na magwawagi. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay niya. Give me some time. Iwan mo muna ako, please. Bumalik ka na sa unit mo. Pakiusap niya. Bella, no. Isinara niya ang pinto. Muli siya naluha at napahaguluhol. Dahan-dahan siya napaupo at napasandal sa pinto. She could hear him cry outside. They were both hurting. He was willing to fight for them. Pero ang duwag-duwag niya. Hindi niya kayang gawin yun. Dapat na ba silang mag-break? Dapat naman niyang isuko ang sila? Alam niyang hindi intensyon ni Dante na masaktan siya. He was just trying to protect her peace. He loved her so much to the point na kaya nitong isuko ang lahat para sa kanya. Iyon ba talaga ang dapat mangyari? Muli siyang tumayo. For once, she wanted to fight for them. Bahala na ang bukas. Muli niyang binuksan ang pinto. Napatayo si Dante dahil nakasandal pala ito sa pinto. Bella. His eyes were full of tears. Bakas ang takot sa mga mata nito. Takot na iwan niya ulit. Niyakap niya ito. I'm sorry. Nangako ako na hindi na kita iiwan. Hindi na ulit kita iiwan, Dante. I'm sorry. Let's stay together till the end. God, you scared me. Akala ko iiwan mo na talaga ako. Sabi nito at yumakap pabalik. Umiiyak siyang ngumiti. I won't. Hindi na mangyayari yon. Really? Paniniguro nito. Maraming beses siyang tumango. Hindi na ulit kita iiwan. Pangako yan. I'm sorry. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Naiintindihan ko. Handa kang ilaban ng meron tayo, kaya ilalaban ko rin to. Humiwalay si Dante mula sa yakap niya at hinawakan ng kamay niya. My dad called me. Gusto niya na umuwi ako sa mansyon. Magpaliwanag daw ako sa mga issue. Then, you should go home. Gusto ko tang isama. Napakurap siya, kinabahan. Ha? Isasama mo ko? Pero... Bella, this is the right time to make things clear to them. Putol nito sa sasabihin niya. Sigurado ka ba? Hindi ba parang bastos yun? The moment my dad announced my engagement to someone else, that was disrespectful to you, to my girlfriend. They were the ones being disrespectful. Pilit siyang umiti.
Nagdadalawang isip pero alam niyang hindi siya nito pababayaan. Tumango siya. Sige, sasama ako. Great, let's go. Magkahawak kamay silang umalis at tinungo ang bahay ng mga magulang ni Dante. Pagdating nila doon ay agad itong sinalubong ng suntok ng ama sa mukha. How dare you! Malakas sa sigaw ng ama nito. Agad siyang humarang para protektahan si Dante. Teka lang po, huwag niyo naman po saktan si Dante. Awat niya. Dinuro siya nito, masama ang tingin. You're Bella, aren't you? You're Dante's ex. Matagal na kayong tapos. And now you're back? Well, it's too late. Pinagkasundo ko na siya sa iba. Nananatili siyang kalmado. Matapang niyang hinarap ito. Naiintindihan ko po na may galit kayo sa akin dahil sa nangyari nun. Pero mahal ko po ang anak niyo. Wala po akong planong lumayo sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha mo, Dad! Singit ni Dante. Muling nagsiklo pa mga kamay nila. Itinaas yun ni Dante para ipakita sa ama. I love her. Nagpapalit-palit ang tingin ng ama nito sa kanilang dalawa. Masama ang tingin nito na parabang isinusumpa sila. Huminto ang tingin nito kay Dante. Tatanggalin kita sa pwesto mo. Wala kang mamanahin mula sa akin. I will make your life miserable. Ano? Would you still be with her? Mas tumapang ang tingin ni Dante at mas sumigpit ang hawak nito sa kamay niya. Mas magiging miserable ang buhay ko kung ikakasal ako sa taong hindi ko naman mahal. Paninindigan nito. I'm willing to lose everything. Wag lang ang babaeng mahal ko. Hindi man makangiti si Bella, ay masaya ang kanyang puso. Nag-iisip ka ba? Hindi ka bubuhay ng pagmamahal. And money won't keep someone alive either. Papatay na ko ng lungkot ko hindi siya babaeng pakakasalan ko. Malutong ang murang lumabas sa bibig ng ama ni Dante. Dad, let me prove myself. Mas pagbubutuhin ko ang trabaho ko. Hindi natin kailangan ng yaman ng mga liyo para mapalago ang kumpanya. I can make it happen. Pakiusap ni Dante. Kung sana'y kasi makapangyarihan siya tulad ni Cassandra, kung sana'y pantay sila ng estado, she would proudly stand by him. Pero kahit hindi, sapat ng assurance si Dante para maging kumpiyansa siya sa sarili. Huminga ng malalim ang ama ni Dante at pilit na ikinalman sarili. Bahala ka. Gawin mo ang gusto mo. Sabay silang napangiti. Mukhang tanggap na nito ang sitwasyon. Patunayan mo kaya mo. I will talk to the Liu. Okay nang bahalang humingi ng tawad sa kanila. And by tomorrow, make a press conference. Ikaw nang bahala sa pag-ayos na nangyari sa event. This is such a big mess. Anito, halatang problemado. Thanks, Dad. Tumalikod na ang ama at iniwan silang dalawa. Yes! Napasigaw si Dante, bigla siya nitong binuhat at inikot. Hoy, ano ba nakakahiya? Nang may baba na siya nito ay sinapo nito ang magkabilang pisngi niya. Bella, I love you so much. Thank you for choosing to stand by my side. Ipinatong ni Bella ang kamay niya sa kamay nitong nakahawak sa pisngi niya. Hindi mo lang ako girlfriend, kakampi mo ko. And I love you too. Grabe, I thought I'd lose you this time. Naroon pa rin ang takot sa boses nito. Akala ko rin. I was scared. Baka mas lalo ako masaktan. Pero mas takot ako mawala ka. You were always there during my lowest. Kaya ngayon, ako naman na nandito sa oras na sinusubukan ng problema, okay? Huminga ito ng malalim. Yeah, take note, madam. Mas lalo kitang minahal. Mas mahal na mahal kita. I love you more than what you feel. I love you more. I love you the most. Oo na, mas mahal mo na ako. Sabay silang natawa. May mga bagay na akala mo ay hindi para sa'yo. People come and go. Dreams pass and fade. It's either you take it, give it up, fight for it, or lose it. Ang kapalaran ay nasa ating mga kamay. At iyon ang pinili ni Bella para sa sarili niya. Pinili niyang tuparin ang pangarap niya at ang taong mahal niya. Everything was settled at once. Nagpaliwanag at humingi ng tawad si Dante sa press conference. May iba't ibang opinyon. May nagalit, may nakaunawa. Pero hindi na yun ang mahalaga. Years had passed and they finally got married. Naging maganda ang takbo ng kumpanya.
Nagkaroon din ng pagkakataong kausapin ni Dante ang mga magulang ni Bella upang humingi ng basbas. Sa paglipas ng panahon, humupa din ang galit ng ina ni Bella at naging maayos ang lahat. Kailangan lang pala ng oras at pangunawa. Hindi naman pala kailangang magalit habang buhay. Their relationship wasn't perfect. May mga away na hindi nadadaan sa magandang usapan. May mga tampuhan na maliit pero lumalaki. Pero pareho nilang pinipiling ayusin yon. Hindi man perpekto pero masaya sila. At iyon ang mahalaga. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!